Hello guys, pag-usapan lang natin ang breaking news. Ayon kasi sa bali-balita, OMG, Catherine Bernardo at James Reid, tambalan nila umabot din sa ibang bansa ang mga nanonood ng serye. Papaano nga naman kasi may YouTube naman sa ibang bansa para mapanood nila ang nasabing Netflix, di ba? At lalo-lalo na kasi tulad ng mga manonood talagang pinagkakaguluhan at talagang kinikilig nga naman sila. Ang pinag-uusapan nga naman kasing kilig talagang ramdam na ramdam sa ibang bansa. Kaya nga naman kasi umabot doon dahil pinag-uusapan nga naman kasi ang mga nanonood sa YouTube ay umabot na ng 300k plus. Yan kasi ang bulong-bulungan ng bali-balita patungkol umano sa bagong teleserye ni Catherine Bernardo at James Reid na talagang kinabaliwan. Hindi lang naman kasi sa iba't ibang bansa, maging sa Pilipinas. Lalong-lalo na kasi noong sila ay nagpo-promo pa lamang, talagang marami ng kinikilig sa todo ataw ni Catherine Bernardo at James Reid sa kanilang bagong teleserye. Alam niyo naman siguro, yan ang inahanap ng karamihan. Dati kasi hindi nila mahanap-hanap yan, kasi litong-lito pa rin si James at Catherine Bernardo. Paano natin nasabi? Siyempre, back to back si James Reid, natatakot at kabado pa siya. Lalo-lalo na kasi yung pagbabalik niya, hindi niya alam kung pagtitiwalaan pa rin siya ng iba't ibang mga tao. Ganon din naman kasi kay Catherine Bernardo dahil sa pagkakalink niya kay Mayor Mark Alcala. Kabadong-kabado sila dalawa sa mangyayari. Pero si Majo Salvador, pinalalakas umano ang loob ni James Reid at Catherine Bernardo. Kaya nga naman kasi napaganda ang nasabing bagong serye ni Catherine Bernardo at James Reid kasama si Maja Salvador. Marami kasing nagsasabi na kahit anong karakter ni Maja Salvador ay bibit-bitin ang dalawa. Kasi napakagaling daw ni Maja Salvador at professional na professional. Ayon kasi sa iba't ibang mga netizens. Ayon pa nga sa iba, baka ang magbitbit pa ay si Maja Salvador. Siya ang magdadala sa dalawa. At lalo-lalo na kasi may mga napansin pa sa nasabing poster ng bagong teleserye. Napakalaki daw ni Catherine Bernardo. Samantalang si James napakaliit at ni Maja Salvador. Parang hindi love team ang nasabing bagong teleserye. Ang gulo nga naman kasi ng mga nakikita at naibabalita sa atin. Lalong-lalo na kasi parang solo project lang ni Catherine Bernardo. Ayon kasi sa karamihan. Pero at least sa ganun sitwasyon na pinag-uusapan, kahit binabatikos man, at least top 1 sa nasabing Netflix at hindi umaalis sa top 10 sa nasabing Netflix. Yan kasi ang bali-balita ng mga tao sa atin. Kung bakit nga naman kasi patuloy lang pinagkakaguluhan at pinagpipestaan ang nasabing bagong teleserye ni Catherine Bernardo. At least may kaganapan na kilig kung bakit nga naman kasi napakaganda ng nasabing teleserye ni Catherine Bernardo, kung bakit pinagkakaguluhan ang ganitong sitwasyon. Nakikita ko naman kasi ang pag-arte ni Catherine Bernardo. Sobrang astig nga naman kasi. Lalo-lalo na kasi bit-bit niya ang pagiging level up ni Catherine Bernardo. Ayon kasi sa karamihan, si Catherine Bernardo ay hindi naman naniniwala umano sa lahat ng prediksyon. Kita niyo naman kasi kung bakit nga naman naging matapang si Catherine Bernardo dala ng iwalayan Katniel. Hanggang ngayon kasi ay tila parang si Catherine Bernardo ay nakakapanibago ayon kasi sa karamihan. Dahil sa ula ni Ruby Baldwin, bawal siyang mag-itim na kasuotan at iwasan niya. Pero si Catherine Bernardo, sinusuot niya pa rin ang kulay na itim. Samantalang bumili ng sasakyan si Catherine Bernardo, may 1.7 din
tila hindi natatakot si Catherine Bernardo sa babala. Lalo-lalo na kasi si Catherine Bernardo ay isang Iglesia ni Cristo. Pero ang bali-balita, umalis na daw si Catherine Bernardo sa Iglesia ni Cristo. Ayon kasi sa iba, kung saan-saan lang siya pumupunta. Tulad na lamang sa Christian Church. Yan kasi ang mga napapag-usapan tungkol kay Catherine Bernardo, kung saan siya pumupunta sa mga simbahan. Kung bakit hindi siya naniniwala umano sa lahat ng prediksyon ng mga manghuhula. Pero at least malinaw naman ang bali-balita na talagang pinagkaguluhan ang nasabing teleserye ni Catherine Bernardo at James Reid. Kitang-kita niyo naman siguro ang lahat ng mga balita at lalo-lalo na may matinding pasabog nga naman kasi, oh my God, si Daniel Padilla spotted nga naman kasi tinitignan ang nasabing sasakyan ni Catherine Bernardo. Walang iba kundi ang Land Cruiser na Toyota na katulad ng kay Daniel Padilla. Kaya nga naman kasi tinatawag ng mga Katniel fans na couple na sasakyan ng Katniel, na talagang pinag-uusapan ang ganun sitwasyon. At lalo-lalo na kasi sa teleserye ni Catherine Bernardo ay nakita nga naman kasi ang long sleeve ni Daniel Padilla na suot nga naman kasi ni Catherine Bernardo, kung bakit nga naman kasi nag-iinit ang mga mata ng matang lawin. Kaya nga naman kasi marami ang kinikilig at todo ataw nga naman kasi sa panonood dahil kinikilig sila dahil ramdam kasi nila na nandoon din si Daniel Padilla dahil sa presensya umano ni Catherine Bernardo na bit-bit niya ang mga kasuotan ni Daniel Padilla. Na alam niyo naman siguro, mahal na mahal pa rin ni Catherine Bernardo si Daniel Padilla. Kita niyo naman pinag-uusapan noon Alden Richard at Catherine Bernardo. Pero nung lumapit na si Daniel Padilla kay Catherine Bernardo, nasaan na si Alden Richard? Diba? Naglaho dahil alam niya wala siyang magagawa sa isang Daniel Padilla dahil hindi nawawala sa puso't isipan niya si Catherine Bernardo. Ganon din naman kasi si Catherine Bernardo. Mahal na mahal niya si Daniel Padilla. Kahit sino pa man yan ang ibangga sa kanya, ay si Daniel Padilla pa rin ang pipiliin niya. Ayon kasi sa mga ula at prediksyon ng mga manghuhula. Yan kasi ang mga paniniwala din ng karamihan, lalo-lalo na kasi ang mga Katniel fans. Siyempre, nag-iinit man ang mga balita, pero nag-iinit din ang issue kina Mayor Mark Alcala at Catherine Bernardo na pinag-uusapan iwalay na daw dahil hindi nga naman kasi nakikita. Dahil yan kasi ang mga balita.